Maayong hapon ninyo tanan. Magandang hapon ho sa inyong lahat. Ito na naman, gagawin na naman ako ng video. Si Mario Oleto, based ako sa Seattle, Washington. Anyway, another lesson tungkol para sa mga beginners sa Bitcoin. And the reason I'm ginagawa ko ito para gusto kong matuto kayo tungkol sa Bitcoin and learn as much as possible in a simple way. Marami nagtuturo ng Bitcoin pero parang ano na yung advance na. Kung makikinig ka sa kanila, walang pumapasok sa ulo mo kasi ang lengguwahe ginagamit nila masyadong malalim na at saka ang dami ng mga acronym na ginagamit nila na hindi pa tayo sanay. So ang acronym gagamitin na ngayon is basically ulit FUD na naman, FUD. Kung makalimutan nyo, ang meaning ng FUD is called fear for F, uncertainty for U, and doubt for D. Yung last episode natin, I talk about 5 different FUD. So, gagawa na naman ako ng another 5 na kailangan malaman ninyo para kung makikita nyo or makakarinig kayo, hindi kayo matatakot. Again, kailangan nyo ng conviction na naniniwala kayo na tataas ang presyo ng Bitcoin. Kung wala kayong conviction, walang mangyayari sa inyo. Magbebenta agad kayo kung merong FUD na marinig kayo. Okay, sa pang-anim na FUD, tungkol ito sa energy ginagamit ng Bitcoin. Ang sinasabi nila ang Bitcoin, yung mga miners actually, malaking energy ang ginagamit nila, which is true. Totoo yan. Yung mga miners, malaking nagagasto nila para lang makamina ng isang Bitcoin. So kaya nga hinihintay nila yung reward. Yung reward nila, binibigyan sila ng certain amount of Bitcoin na malaking halaga ang Bitcoin. Isang Bitcoin right now is bumagsak kahapon kasi yung gera sa Iran ngayon sa Iraq, sa Israel. So naging 63,000 na lang yata. So anyway, nakakatanggap sila ng I think 2.5 Bitcoin. So, isang Bitcoin, 63,000 na. So, nakakatanggap sila ng over 100,000 every time nakamine sila. So, malaki silang reward na tatanggap. Pero at the same time, malaki yung gasto nila. And yung malaking gasto nila is yung energy. Pero baliwala sa atin yan. Hindi naman tayo nagmimina Ang ginagawa natin, nag-i-invest lang tayo. So, we're not part of that mining. Pero I guess ang gobyerno ayaw nila yon kasi masyadong malaki gasto. And actually sa China nangyari, pinagbawal nila ang mga miners doon kasi sobrang laki raw ng energy na nagagamit nila, which basically yung kuryente. Masyadong malaki. So ang ginawa doon sa China, pinagbabawal nila ang magmamine ng Bitcoin. So lahat ng mga miners sa China umalis. Pumunta either sa US or sa Tibet. Pumunta sila ng ibang lugar. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka pwedeng bumili sa China. Pwede ka bumili pero hindi ka pwedeng magmina doon. Okay? Ang number 7 na FUD ng palagi natin naririnig is ang Bitcoin raw sobrang i-regulate ng gobyerno na matatanggal na mawawala. Kasi meron raw mga government agency or kung sino ang presidente, ayaw nila ng Bitcoin. So gagawa sila ng regulation na paghihirapan nila yung Bitcoin para hindi na makaka-operate yung Bitcoin. That's not true. Ang nangyayari ngayon, okay, totoo, merong mga ibang gobyerno na hindi naniniwala na Bitcoin, pero majority naniniwala. At saka hindi lang yan, takot sila sa mga ng population kasi tinatanggap na ng population ng Bitcoin So kung kukontrahin nila yung Bitcoin, matatalo sila sa election. Walang boboto sa kanila. Kasi halos lahat ng bumili ng Bitcoin kukontra sa kanila kasi kung i-regulate na masyado na non-existent na, malulugi lahat ng tao. Milyon-milyon ng tao nag-i-invest sa Bitcoin. So, mawawalang halaga yung Bitcoin nila. So, hindi mangyayari yan. So, huwag kayo matatakot yan. The 8th FUD is basically sinasabi nilang Bitcoin can be hacked or manipulated. Depende. Merong mga nahahack yung sa platform,
Pero ang sinasabi nila, kung papasok ka ng platform, maghanap ka ng safe na platform na malaki, hindi yung maliliit na pwedeng ma-hack or pwedeng ma-manipulated. So, ako, ang platform ginagamit ko is Robinhood. So, meron silang safety device sa Robinhood. Kung mahahack sila, they're gonna pay. Meron silang insurance, papabayarin yung mga na-affectuhan. Pero kung pupunta ka ng maliit na platform, may chance ma-hack ka tapos hindi ka nila mababayaran. So, walang mangyayari sa'yo. Sa Pilipinas, ang pinakamalaki yata ang Binance eh. So, malaking company ang Binance. I think meron rin silang insurance policy sa Binance to cover in case na ma-hack yung Binance. Pero hindi ako sigurado ha. You have to figure out yourself. Pero yan ang narinig ko. It can be true, pwedeng hindi totoo, okay? Pero yan ang masasabi ko tungkol sa hack. And it doesn't only happen in crypto or Bitcoin, nangyayari niya sa stocks, at saka pera rin. Yung pera mo sa bangko, may chance ma-hack yun. Ganon din. So it can be, anything, pero just make sure na merong insurance yung nilagyan mo ng pera na pwede kayong bayaran. Number 9, Bitcoin technology is outdated. Ang sinasabi nila kasi marami ng ibang yung tinatawag nila na altcoin na gumagawa sila ng mas mabilis, mas mura para gumawa ng mga blockchain, at saka yung Bitcoin masyadong mahina na raw. Pero kung isipin mo, kahit na hindi medyo mahina ngayong sa technology niya, pero hindi naman yan ang nagpapaano ng Bitcoin eh. Nagpapalakas ng Bitcoin is the store of value. Ibig sabihin nun, digital gold ang Bitcoin. And tinatanggap na yan. So, meron ng tinatanggap na ng halos lahat yung mga companies na yung mga investment firms, yung mga retail buyers, yung mga whales na tinatawag nila, tinanggap na nila ang Bitcoin as a store of value. Parang gold na nga. Digital gold ang tawag nila. So, hindi talaga sa anong magagamit sa Bitcoin. Kasi maraming ibang crypto na pumapasok eh. Like Ethereum, Solana, Avalanche, Dogecoin, Shiba Inu, ang dami-dami. Sobrang dami. Pagtingin ka, ang daming nagbubukas ng mga iba-ibang altcoins. Pero Bitcoin ang pinaka well-known, pinakamalaki, at saka pinaka tinatanggap ng mga iba-ibang tao. So, in terms of safety, doon ako sa Bitcoin. Nag-invest ako sa mga iba-ibang altcoin. Actually, pinakamalaki kong investment is CRO, which is Crowcoin. Hanggang ngayon, nandun pa rin yung pera ko. Pero, ano na ako, sa Bitcoin na ako ngayon. So, kung bumibili ako, puro Bitcoin na lang. Okay? Number 10, pinakahuli, is Bitcoin's lack of intrinsic value. Ang ibig sabihin ng intrinsic value, hindi totoo yan. Ang sinasabi nila, yung value raw sa Bitcoin, hindi raw malaki, mahina, which is parang worthless raw. That's not true at all. Tinatanggap ng yung Bitcoin ngayon as digital gold or digital cash. Ang halaga ng Bitcoin ngayon pataas ng pataas. So kung maririnig mo yan, huwag ka maniwala niyan. It's basically just FUD. FUD. Malaki-malaki na ang Bitcoin ngayon. It's being accepted all over the world. Yung mga government, not only government, mga countries. El Salvador, mga countries sa Middle East, sa Europe, tinatanggap nila ang Bitcoin. So, the value is there. Hindi mawawala yan. Alam nila kung Bitcoin, malaking, ang presyo. Isang Bitcoin right now is 63,000. And ang prediction nila is aabot ng 100,000 by the end of this year, 2024. By next year, aabot ng 200,000. Yan ang hula nila. So, I don't know if that's true or not, pero galing yan sa mga expert, sa mga professional. Sila ang nagsabi nun na aabot ang Bitcoin ganun kataas. Okay? And that's basically the 10 galing kahapon at saka ngayon.
na pinakamalaking FUD out there. So kung maririnig nyo ito, the only reason na sinasabi ko ito sa inyo kasi once you start buying Bitcoin, maraming FUD kayo maririnig, and halos lahat yung pinag-usapan natin ngayon. So kung maririnig niyo yun, huwag kayo matakot ulit. You have to have high conviction. Sa puso ninyo, high conviction na ang Bitcoin tataas. Para hindi kayo matatakot. FUD, fear, uncertainty, and doubt, all they're doing is gusto nilang mabenta yung Bitcoin ninyo. Once mabenta niyo yun, bibili na gayon. Ang daming bumibili ng Bitcoin ngayon. So make sure hindi kayong magfa-FUD at stick on lang. Hold on to your Bitcoin. Hintayin nyo na tumas na tumas. Hintayin ng mga 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, makikita nyo yung pera nyo dodoble. Okay? Thank you very much. Tomorrow, ibang ibang subject na naman. Hopefully may natutunan kayo. And kung may matutunan kayo, please lang, tulungin mo rin yung channel ko by subscribing, mag-like kayo, or i-share niyo para matuturi yung mga ibang tao. Humingi lang ako ng tulong kasi, kailangan ko rin ng tulong, just like anybody else. Okay? Maraming salamat. Thank you. Bye.